Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Horton Hears a Who. Halina't simulan na natin. Ang ating kwento ay nagsisimula sa makulay at masiglang gubat ng New, kung saan ang buhay ay maingay, makulay, at puno ng kakaibang personalidad. Sa lahat ng mga hayop, may isang namumukod tangi hindi dahil siya ang pinakamatalino o pinakaiginagalang, kundi dahil siya ang may pinakamalaking malasakit sa iba. Siya si Horton, isang mabait na elepante na nagtatrabaho bilang guro tungkol sa kalikasan, kahit hindi siya ganoon kagaling dito. Siya ay makakalimutin, madaling mawala ang atensyon, at madalas hindi napapansin ang mga halatang bagay. Ngunit ang kakulangan niya sa focus ay nababawi naman ng kanyang malasakit at kabaitan. Dahil dito, mahal siya ng lahat ng hayop sa gubat, maliban sa masungit na kangaroo na naniniwalang mas magaling siya kaysa kay Horton at siya ang gumagawa at nagpapatupad ng lahat ng batas sa gubat. Itinuturing niya ang sarili bilang pinuno ng gubat. At isang ordinaryong araw, biglang nagbago ang lahat. May isang maliit na butil ng alikabok na lumutang sa hangin at may narinig siyang mahinang sigaw mula rito. Ngunit inisip niyang wala lamang iyon. Kalaunan, habang nagtuturo siya sa mga bata tungkol sa gubat, muling dumaan sa harap niya ang maliit na butil ng alikabok. Halos walang makapansin dito, ngunit may narinig si Horton na hindi marinig ng iba, isang mahinang paghingi ng tulong. Naisip niya na baka may pamilya ng maliliit na nilalang na nakulong sa butil na iyon. Dahil sa pag-aalala at kuryosidad, hinabol niya ang butil sa buong gubat hanggang makarating ito sa ilog. Maingat niya itong inilagay sa isang malambot na kulay rosas na bulaklak ng clover upang mapanatili itong ligtas. Maingat niyang sinuri ang butil at nakinig ng mabuti upang marinig muli ang tunog. Ngunit naputol ito nang dumating ang kangaroo. Sinabi ni Horton sa kanya na may isang nilalang sa loob ng butil na nangangailangan ng tulong dahil may narinig siyang sigaw mula rito. Tinuwanan lamang siya ng kangaroo at sinabing walang taong ganoon kaliit. Dagdag pa niya, dahil wala siyang nakikita o naririnig, ibig sabihin ay hindi ito umiiral. Ngunit sigurado si Horton sa kanyang narinig kaya ipinagpatuloy niya ang pagsisiyasat sa butil. Para sa kanya, mahalaga kahit ang pinakamaliit na tinig. At totoo nga ang hinala ni Horton. Ang butil ay may taglay na maliliit na nilalang, isang buong mundo, sa katunayan, isang lungsod na tinatawag na hovel. Sa loob nito, abala ang buhay, puno ng enerhiya, at walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanila. Ang lungsod ay pinamumunuan ni Mayor Ned McD, isang nilalang nakahawig ng rako na medyo nerbyoso ngunit may mabuting puso. May asawa siyang si Sally, isang nilalang nakahawig ng kambing, 76 na anak na babae na lahat ay nagsisimula sa letrang H ang pangalan, at isang binatilyong anak na lalaki na nagngangalang Jojo, isang nilalang nakahawig ng lemur. Araw-araw, 2 minuto lamang ang naibibigay ng ama sa bawat anak. Ipinaliwanag ni Ned kay Jojo na ang pagiging mayor ay matagal nang ipinapasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kahit siya ang panganay at susunod na magiging mayor, ayaw ni Jojo sa posisyong iyon. At dahil takot siyang bigwan ang kanyang ama, bihira siyang magsalita. Si Jojo rin ang pinakamatalino sa lahat ng mga ho. Ikinwento ni Horton sa kanyang matalik na kaibigang si Morton ang tungkol sa butil, ngunit sinabi nitong iisipin ng mga tao na kakaiba siya kung patuloy siyang makikipag-usap sa isang bulaklak na clover. Ngunit tumanggi si Horton na baliwalain ito. Pinayuhan siya ni Morton na sarilinin na lamang ang lahat at huwag sabihin kan-inuman, ngunit ibinunyag ni Horton ang lahat sa mga batang tinuturuan niya. Samantala sa hovel, nagsimulang mapansin ni Ned ang kakaibang lindol at pagbabago ng panahon, na dulot ng pagdadala ni Horton sa butil. Sinubukan ng mayor na bigyan ng babala ang hovel ngunit kinontra siya ng konseho ng bayan na pinamumunuan ng mapagsamantala at mapangmataas na chairman. Dahil sa pagkadismaya, bumalik si Ned sa kanyang opisina. Sa galit, ibinato niya ang isang stapler sa dingding ngunit tumalbog ito pabalik at tumama sa kanyang mukha. Napasigaw siya sa sakit, at umabot ang kanyang sigaw kay Horton. Sumagot si Horton ng "Hello", at narinig naman ng mayor ang kakaibang boses mula sa gramophone. Sinundan niya ang tinig ni Horton at natuklasang nagmumula ito sa mga listening tube na konektado sa buong bayan. Ikinabot niya ang gramophone sa mga tubo upang mas malinaw na marinig ang boses ni Horton. Kalaunan, nagawa nilang makipag-usap sa isa't isa at nagdugtong ang dalawang magkaibang mundo. Nagpakilala si Ned bilang mayor ng hovel at sinabi naman ni Horton na ang buong mundo nila ay isa lamang maliit na butil. Noong una ay hindi naniwala ang mayor, ngunit pinatunayan ito ni Horton nang ilagay niya ang butil sa lilam, dahilan upang agad dumilim sa hovel. Labis na nagulat ang mayor.
Hindi niya maisip na ang kanilang buong mundo ay isa lamang maliit na butil na lumulutang sa napakalaking gubat. Agad siyang nagtungo kay Dr. Laro, isang nilalang nakahawig ng kuneho na propesor, siyentipiko, at inventor sa Havel. Sinabi nito kay Ned na kung ang kanilang mundo ay talagang isang maliit na butil na lumulutang sa gubat, makakaranas sila ng kakaibang pangyayari tulad ng biglaang pagyanig, pagbabago ng liwanag, at hindi maipaliwanag na mga kaguluhan. Habang lumalabas ang katotohanan, may isang nakakatakot na bagay na napagtanto ang mayor. Kapag hindi naprotektahan ni Horton ang butil at hindi ito nailagay sa ligtas at matatag na lugar, maaaring masira ang Havel anumang oras. Napagtanto naman ni Horton na ang tanging ligtas na lugar para sa butil ay sa tuktok ng Mount Null, sa loob ng isang kuweba sa ibabaw ng isang sunflower, na siyang orihinal na tahanan ng butil. Kumalat sa buong gubat ang balita tungkol kay Horton at sa kanyang bulaklak. Nagsimulang gayahin siya ng mga bata gamit ang sarili nilang mga bulaklak ng clover. Napansin ito ng kangaroo at nagsimulang mabahala sa impluwensyang maaaring maidulot ni Horton sa mga bata. Nilapitan niya si Horton at inutusang ibigay ang bulaklak, ngunit tumanggi ito. Sinubukan niyang agawin ang bulaklak ngunit hindi pumayag si Horton. Dahil sa kanilang pagtatalo, napansin sila ng mga unggoy at agad nilang pinalibutan si Horton, ngunit mabilis siyang tumakas. Desididong panatilihing ligtas ang mga nilalang sa butil, ipinagpatuloy ni Horton ang pagdadala sa Clover patungo sa pinakaligtas na lugar na alam niya, ang Mount Null. Nadaanan niya ang isang tulay na gawa sa lubod at kahoy na nakasabit sa ibabaw ng malalim na bangin at halos hindi sapat ang tibay upang buhatin ang kanyang bigat. Hirap siyang panatilihin ng balanse habang unti-unting nababali ang mga kahoy ng tulay. Matapos ang matinding pakikipagsapalaran na halos ikamete niya, nakarating din siya sa kabilang panig. Sa tuwa, nagsimula siyang sumayaw ng nakakatawa. Samantala sa Havel, sinubukan ni Ned na ipaliwanag sa kanyang asawa ang nangyayari, ngunit kahit ito ay hindi naniwala at inisip na nakakaranas lamang siya ng mental breakdown. Nang gabing iyon, nakita si Jojo na palihim na lumabas ng bahay at nagtungo sa luma at abandonadong observatory tower ng Havel. Ngunit hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa niya roon. Marahil ay lugar lamang iyon kung saan gusto niyang mapag-isa. Samantala sa Null, humingi ng tulong ang kangaroo kay Vlad, nagsimulang tugisin ng buwitring si Vlad si Horton. Kinaumagahan, ginaisang si Mayor Ned ni Dr. Laro at ipinaliwanag nitong umuulan ng nyebe sa kalagitnaan ng tag-init. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nangangahulugang nasa panganib ang buong Havel, na sanhi pala ng makapal na hamog sa umaga sa Mount Null. Ginaisang ni Ned si Horton at sinabi nitong umuulan ng nyebe sa gitna ng tag-init. Hinay pa naman ni Horton ang hamog mula sa butil gamit ang kanyang mainit na hininga at agad natunaw ang lahat ng nyebe sa Havel. Maya-maya, dumating si Morton at binalaan siya na inuudyukan ng kangaroo ang buong gubat laban sa kanya at kinuha pa nito si Vlad na buwiter upang hanapin siya. Sinabi ni Horton kay Ned na dalhin ang lahat sa ilalim ng lupa dahil malaki ang posibilidad na atakihin sila ng isang malaking ibong mandaragit. At bigla na lamang sumalakay si Vlad. Tumakbo si Horton dahilan upang magkaroon ng lindol sa Havel. Walang awang hinabol ni Vlad si Horton sa buong gubat at nagdulot ito ng matinding pagkasira sa Havel. Nang akalain ni Vlad na na-corner na niya si Horton, gumamit si Horton ng puno bilang tirador at pinatalsik si Vlad patungo sa gilid ng bundok. Doon lamang tuluyang napansin ng mga mamamayan ng Havel na may malingang nangyayari. Nagtipon sila sa bahay ni Ned upang malaman ang katotohanan. Sinubukan ni Ned na ipaliwanag na nasa panganib ang Havel, ngunit muli siyang pinatahimik ng konseho. Sinabi niyang ang kanilang mundo ay isa lamang butil ng alikabok sa isang bulaklak, ngunit pinagtawanan lamang siya ng lahat at tinawag pa siyang tanga ng chairman ng konseho. Hiniling ni Ned kay Horton na magpakilala sa lahat upang maniwala sila. Ngunit bago pa man makapagsalita si Horton, biglang dumating si Vlad at inagaw ang butil mula sa kanya. Naghintay ang lahat na marinig ang boses ni Horton, ngunit walang narinig kahit ano kaya lalo lamang nagmukhang baliw si Ned sa paningin ng mga tao. Mas lalo nila siyang pinagtawanan. Samantala, hinabol ni Horton si Vlad upang mabawi ang bulaklak. Lumipad si Vlad patungo sa tuktok ng bundok ngunit hindi sumuko si Horton at patuloy siyang umakyat habang hinahabol ito. Pagdating nila sa gilid ng bundok, ibinagsak ni Vlad ang Clover sa isang napakalawak na bukirin ng magkakaparehong kulay rosas na bulaklak. Nagdulot ito ng napakalakas na pagyanig sa Havel na parang katapusan na ng mundo. Para kay Horton, isa itong bangungot. Ang maliit na butil na ipinangako niyang paprotektahan ay nawala sa gitna ng napakaraming magkakaparehong bulaklak.
Sinimulan ni Horton na hanapin ang tamang Kluber sa buong bukirin. Maraming oras siyang naghanap, isa-isang sinusuri ang bawat bulaklak ngunit wala pa rin siyang makita. Ngunit hindi siya sumuko, determinado niyang ipinagpatuloy ang paghahanap. Matapos makapitas ng halos 3 milyong Kluber, sa wakas ay nahanap din ni Horton ang bulaklak na may dalang butil. Sa loob ng hovel, napakalala ng epekto ng nangyari. Halos mawasak ang buong lungsod dahil sa matinding pagyanig. Ngunit nakaligtas sila at tuluyan nilang naunawaan kung gaano kaina at kadelikado ang kanilang pag-iral. Ngayon ay naniwala na ang lahat sa nangyayari. Ipinakilala ni Ned si Horton sa buong lungsod, ang kanyang asawa, mga anak na babae, sekretarya, hanggang sa pinakahuling ho. Samantala sa gubat, abala si Vlad sa pagmamalaki kung paano niya natalo si Horton at winasak ang butil. Ngunit nalaman ng kangaroo na nasa kay Horton pa rin ang bulaklak. Para sa masungit na kangaroo, mapanganib at walang saysay ang paniniwala ni Horton. Para sa kanya, ang mga ideya nito ay bantasa, kaayusan, kapangyarihan, at kontrol. Sinimulan niyang impluwensyahan ang buong gubat laban kay Horton at kinumbinsi ang iba na magdudulot ng kaguluhan ang kanyang asal, lalo na sa mga bata. Mas lalo pa niya itong pinalala ng tipunin niya ang lahat ng hayop at magkalat ng takot at kasinungalingan hanggang maging isang galit na grupo ang buong gubat. Ginamit ng kangaroo ang takot ng mga magulang na baka maging magulo at suwail ang kanilang mga anak dahil sa impluwensya ni Horton. Hindi na lamang basta hindi naiintindihan si Horton, tuluyan na siyang hinahabol ng lahat. Kinorner nila si Horton at pinilit na aminin niyang hindi totoo ang mga ho. Ngunit tumanggi siya. Kahit gaano kalaki ang pressure o panganib, matatag siyang nanindigan. Binigyan siya ng kangaroo ng huling pagkakataon upang itanggi ang pag-iral ng hovel, ngunit muli siyang tumanggi. At kahit napakagandang pahayag ang ibinigay niya, hindi sapat ang paniniwala upang pigilan ang galit ng karamihan. Nahuli si Horton, ikinulong sa hola, at inagaw ang Kluber. Inutusan ng kangaroo na sirain ito sa pamamagitan ng paghulog sa isang malaking palayok ng kumukulong langis. Sa loob ng hovel, kumalat ang matinding takot. Napagtanto ng mayor na isa lamang ang paraan upang mabuhay sila, kailangan nilang iparinig ang kanilang mga sarili. Kailangang sumigaw, sumambulat, at gumawa ng ingay ang bawat ho upang mapatunayan na sila ay tunay na umiiral. Nagsanib puwersa ang buong lungsod at sabay-sabay silang sumigaw. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Tumakbo si Jojo patungo sa observatoryo at hinabol siya ni Ned dahil kailangan nila ang lahat ng tulong na posible. Sa loob ng observatoryo, nalaman natin na gumawa pala si Jojo ng isang malaking symphonophone, isang imbensyong kayang lumikha ng napakalakas na tunog at musika. Dito rin nabunyag na ang tunay niyang hilig ay musika. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang tunog upang makalabas sa butil. Kinuha ng kangaroo ang Kluber at ibinagsak ito sa kumukulong langis. Sa huling sandali, si Jojo, ang tahimik na batang halos hindi magsalita, ay humakbang pasulong. Umakyat siya sa pinakamataas na bahagi at nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw. At ang iisang tinig na iyon ang nagpabago sa lahat. Sa wakas ay narinig ang kanilang boses bago pa tuluyang mahulog ang butil sa langis. Ang anak ng kangaroo na si Rudy ang sumalo sa Kluber at ibinalik ito kay Horton, tumatangging sundin ang utos ng kanyang ina na bumalik sa kanyang supot. Biglang natahimik ang buong gubat. Sa unang pagkakataon, narinig nilang lahat ang katotohanan. Totoo ang mga ho. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Napagtanto ng mga hayop na tama si Horton mula pa noong simula. Gumuho ang awtoridad ng kangaroo at maging ang sarili niyang anak ay tumutol sa kanyang ginawa. At sa wakas ay kinilala ang maliit na mundo ng hovel. Ngunit sa halip na galit o paghihiganti, kabutihan ang pinili ni Horton. Matapos mawala ang panganib, maingat na dinala ni Horton at ng mga hayop ang butil patungo sa Mount Null upang mabigyan ang hovel ng ligtas at matatag na tahanan. At habang nagtatapos ang kwento, may isang huling kaisipan na nagpapalawak sa lahat ng ating nakita. Kung ang hovel ay umiiral sa isang maliit na butil, maaaring ang gubat ng Null ay isa ring maliit na butil sa loob ng mas napakalaking universo.